Isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat sa tanghaling ito. Ayun po ay meron po tayo mga ilang kapatid na magbabahagi. Bagamat wala man po akong hawak na listahan kung sino po magbabahagi, nawa po sa kalooban po ng Ama kung sino man po ang matawag, wag po kayong mahiyang ipahayag po ang kalooban ng Panginoon. Ang ating pong tema ay ang salita ng Diyos. Ano nga po ba nagagawa ng salita ng Diyos o naibibigay sa ating mga buhay? Ang salita po ng Diyos ay totoo at tunay na may buhay. Ayon po sa ating pagtanggap, pagtitiwala at pananalig. Hindi po ganap na magiging buhay ang salita ng Panginoon kundi ho natin sa lubusang matatanggap. Amen po ba? Tulad nga po na sinabi ko, ang salita po ng Diyos ay may buhay. Dapat po natin pagtiwalaan ang bawat po kanyang sinasambit sa katauhan po ng ating mahal na Apo Kunching. Ang una ko pong tatawagin magbahagi upang mapalawak ang ating tema ay isa pong alagad, ang ating pong Mami Beth Chico. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat. Ito po ay isa sa mga pahayag na madalas kong naririnig sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, na sinasabi po niya na tayo ay hindi nabubuhay ng sa tinapay lamang, kundi sa salitang banal na nagbibigay buhay. Tanggap niyo po ba yon? Amen. Sapagkat marami na po tayong patotoo sa buhay natin kung paano ang salitang banal ay ginawa nating tuntungan upang maganap ang pagbabago sa ating pagkatao. Kaya marami ka mang kayamanan dito sa lupa, sagana ka man sa lahat ng bagay, subalit kung ang salita ng Diyos ay wala sa puso mo at hindi mo tinatanggap, hindi ka rin magiging masaya. Amen. Ang banal na salita, ang siyang naguhugas sa ating kaluluwa, sa ating espiritu, sa ating buong pagkatao. Kaya dapat po natin mithiin sa bawat araw na tayo ay makapakinig ng salitang nagmumula hindi sa tao, kundi sa ating Panginoon. At mapalad po tayo na meron po tayong Apo Kunching na pinili ng ating Panginoon upang ang kanyang mga salita ay maipahatid sa bawat isa sa atin sa pamamagitan po ng taong kanyang hinirang, ng taong kanyang kinalugdan. Isang araw po, ako po ay nakikinig ng isang palatuntunan sa radyo na may kinalaman din po sa espiritualidad ng tao. At isang bagay po yung narinig ko na na-appreciate ko po, na ang sabi nga po doon, ang binanggit po niya na ang salita daw po ng Diyos ay maibabahagi sa tao ating mahal na Apo Kunching na sadyang pinagtiwalaan ng Panginoon upang ang kanyang mga salita ay idatal sa kanyang katauhan. Alam niyo po, kasi meron pong mga religion, sorry po kung meron pong akong medyo matumbok na hindi po sila naniniwala sa tinatawag na daloy ng espiritu sa pamamagitan ng tao. Hindi po sila naniniwala. Pero, subalit narinig ko po talaga sa pagbahagi na narinig ko po habang ako'y nakikinig sa isang pare sa programang aking binanggit na
ang Panginoon daw po ay nag-empower ng tao. Empower. Sabi ko, ang gandang salita na talagang siya makakadescribe kung ano yung ipinagkaloob ng Panginoon sa ating Panginoon. Yung tinatawag na empowerment. Na ano po ang ibig sabihin nun? Na yung power ay ipapaganap sa katayuan po natin, yung power ng Panginoon na magbahagi ng kanyang salita ay ipinaganap niya sa ating mahal na Apo Kunching. Alam niyo po, una ko pong narinig yung salitang empowerment nang ako nasa paaralan pa, na yung mga presidente ng university, hindi naman nila lahat magagampanan yung mga gampanin ng isang guro. Kailangan silang magtalaga ng mga tao para yung mga ibang sa dami ng tao sa mundo, kailangan talagang gumamit ng tao upang maipalaganap ang kanyang salita. Kaya't palakpakan po natin ang buhay na Diyos, sapagkat meron po tayong isang Apo Kunching na tumanggap ng pag-aatas na ito ng Panginoon. Alam niyo po, naniniwala po ako dito at ito po yung nasa aklat ni Isaiah. Kung hindi pa ako nagkakamali, Isaiah 46 na hindi pa tayo isinisilang, alam na ng Panginoon ang mangyayari sa ating buhay. Hindi pa man tayo isinisilang, nakaguhit na tayo sa kanyang mga palad. Kaya naniniwala po ako na ang mahal na Apo Kunching, hindi pa man sinisilang, nakaprograma na sa Panginoon na ang babaeng ito ay gagamitin ko upang magbahagi ng mga banal na salita ko. Kaya wag po nating ipagwalang bahala na kumisan po kasi may mga pilosopong tao, lalo na po kung hindi pa bukas sa espiritu, sasabihin nila, totoo ba yun? Totoo ba yung mga sinasabi niya? Wag na po tayong mag-alinlangan sapagkat ang banal na espiritu po ay gumamit ng tao sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Alam niyo po, ako'y hangang-hanga. Isa po ito sa hinahangaan ko pag ang mahal na Apo ay nagbahagi tungkol po sa history na naganap sa Biblia. Alam niyo po, ito po'y pinag-aaralan ng mga nagpapare sa loob ng 10 taon. Amen. Sa seminaryo, nag-aaral sila sa loob ng 10 taon upang ang kabuuan ng ating relihiyon ay kanilang matutunan. Ang mahal na Apo Kunching, paglabas niya mula sa adoration, pagharap sa atin, puspos na po siya ng banal na espiritu at ang banal na aral na mula sa Panginoon ay diretsahang ibinabahagi sa atin. Hangang-hanga po ako sa kanya pag binaybay na po niya ang history mula sa panahon ni Moises, ni Abraham, ni Isaac, ni Noe. Ang galing po niyang magbaybay. At talagang intendidong-intendido po natin kung ano po ang naganap sa lumang tipan hanggang dito sa bagong tipan. Kung iisipin po natin, kung hindi tayo nagtitiwala sa Espiritu, maaari pong itanong natin, paano niya natutunan yun? Ang mahal na Apo Kunching, nakita nyo? Pag po lumabas, may hawak ba siyang note? Para pag-aralan niya? Sabi nga po niya, naku, para pag-aralan ko pa ang salita ng Diyos, sa dami ng ginagampanan ko, wala na akong panahon. Kaya 100%, ang salita ng Panginoon ay diretsuhang idinadatal sa Kanya. Ngayon po, ano po yung mga patunay na ang mga salitang ito ay mula nga sa ating Panginoon na ibinabahagi sa atin? Ano po yung mga patunay na siya nga yung nangungusap sa atin sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching? Ano po yung mga patunay? Simple. Sa mga nakikinig, merong mga nababago. Amen? Sa mga nakikinig na may karamdaman, mayroong gumagaling. Sabi nga po niya, ako bilang tao, hindi ako nagpapagaling. Hindi ako nagpagaling. At hindi ako magpapagaling. Sino yung nagpagaling? Magpapagaling at nagpapagaling sa mga may karamdaman, higit sa ating kaluluwa. Walang iba, kundi ang ating Panginoon na ginagamit ang katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Amen?
Bakit po kayo nandito araw-araw? Bakit kayo nagtityaga na pagdating na ng alas 11, hindi na kayo mapakali? Naliligo, nagbibihis, gumagayak, nagmamadali. Bakit? Nananabik tayo sa salita ng Diyos. Sa makatuwid, mga kapatid, ang ating pananabik sa salita ng Diyos ay nangangahulugan na ito'y nagbibigay sa atin ng kakaiba sa ating pagkatao. Amen? Nagbibigay sa atin ng lakas. Tanggap nyo? Nagbibigay sa atin ng pag-asa. Tanggap nyo? Nagbibigay sa atin ng galak. Tanggap nyo? Nagbibigay sa atin ng kapayapaan ng kaisipan. Tanggap nyo? Walang ibang makagagawa niyan, kundi ang ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching na kanyang binahaginan. At nanduroon ang pagtitiwala. Ang salita ng Diyos ay walang pagkabula. Amen? Hindi katulad ng salita ng tao. Ang salita ng tao, minsan oo, minsan hindi. Sinabi sa'yo, pero maya-maya, iba na. Hindi na niya titindigan kung ano yung sinabi at ipinangako sa iyo. Sige Eka, bumalik ka Eka sa Lunes at ako Eka may pera na. Pahihiramin kita, sabi ng tao. Nang dumating yung Lunes, umaasa ka, nasaan yung tao? Nagtago pa. Pinasabi pa dun sa anak, pag nagpunta dito si Maring Lucy, sabihin mo wala ako dito. Subalit ang Panginoon, hindi sa nagtatalo-sira sa kanyang salita. Ang kanyang salita ay makatotohanan at pag sinabi niya, magkakaroon ng kaganapan. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Alam niyo po, kami din pong mga alagad, araw-araw nagmimithi kaming makarating dito. Wala naman po sa aming exempted sa problema eh. Lahat naman po kami may dinadala din, kaya lang marunong na po kaming magdala. Magaan na po yung pagtanggap sa amin. Kasi sa bawat problemang dumarating, alam na alam namin, daman-daman namin kung paano kami tinutulungan ng Panginoon. Kung nangyayari po sa amin, nagaganap sa amin, imposible bang hindi maganap sa inyo? Magaganap din. Ang mga problemang darating sa buhay ninyo ay magiging magaan ang pagdadala sapagkat nararamdaman natin kung paano tayo kinakalinga ng ating Panginoon. Kaya po, sa bawat araw, nagmimiti kaming makarating dito. Sapagkat, muli ko pong uulitin, hambing po sa cellphone, kung isang bar na lang yung battery ng cellphone ko, pag ako'y nagpunta dito at nakarinig ng mga salita ng ating Panginoon, yung pong low bat na yon, unti-unti, napupuli charge ang aking espiritu, ang aking pagkatao. Walang makagagawa niyan, kundi ang Diyos lamang. Kaya't patuloy nating pagtiwalaan ang kanyang salita, sapagkat ang salita ng Diyos ay walang pagkabula. Nasa sa tao na po yun kung hindi kayo maniniwala. Pag hindi kayo naniwala sa ibinabahagi ng Espiritu sa inyo, may kulang. Ano ang kulang? Kulang pa ng pananalig at pananampalataya. Subukan po ninyo na ibigay ninyo ng buong buo ang inyong pananalig at pananampalataya. Pag nangusap ang Espiritu sa katauhan ng mga taong ginagamit niya, pinahayag sa inyo, magtiwala ka, magaganap sa inyo. Amen? Isang kapraso na lang po, kapraso na lang bilang patunay. Nagmensahe po sa akin ng banal na Espiritu, ang katauhan ng mahal na Apo, sinabi niya sa akin, walang mawawala. Alang mawawala sa'yo, iwan mo man ang trabaho mo. Tandang-tanda ko po iyon, binendisyonan ako, sabi niya sa akin, wala kang pagsisisihan sa mga iniwan mo. Sapagkat ang mga anak mo ay higit na pagpapalain ko at sila ang bahala sa iyo. Alam niyo po, pinanghawakan ko ang kanyang salita. Nagtiwala ako sa kanyang salita. Wala akong trabaho ngayon, pero nabubuhay ako sapagkat yung pinangako sa akin ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching sa pamamagitan ng kanyang salita, nagkaroon ng kaganapan. Kaya't buhay ang Diyos. Pagtiwalaan ninyo, manalig ng lubusan, ang kanyang mga salita ay tanggapin ninyo na may pagtitiwala, 100%. Kung paano naganap sa akin at sa mga alagad, magaganap din sa inyo. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po. Siguro naman po, maliwanag na po. No? Ang salita po ng Diyos ay nakapagbibigay ng
katatagan, kapanatagan, at pag-asa sa ating mga pinagdaraanan. Kaya lubusan lamang po tayo magtiwala sa ating Panginoon. Sa bawat sambitin po niya, paniwalaan po natin. Panghawakan na po natin yun at siguradong magkakaroon po ng kaganapan. Amen po ba? Susunod ko pong tatawagin ay ang kabiyak po na may kaarawan ngayon na si Ate Bunso upang mag-alay po ng awit sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isang mapagpalang umaga po muli sa tanghaling ito. Salita po ng Diyos. Napakapalad po natin sapagkat meron pong daloy yan po. Merong daloy yan po ng mga salitang banal na sa tuwi na po ay naririnig natin. Amen po ba? Pumarito lang kayo at makakarinig po kayo ng mga salitang banal na makapagbibigay nga po ng katatagan ayon sa sinabi ng ating Mami Beth. Katatagan, buhay. Amen po ba? Kaya mapalad po tayo sapagkat po merong isang tao na naging instrumento, naging kasangkapan upang maging daloyan ng mga salitang banal. Amen po ba? Amen po ba? At total po, birthday din po ng kabiyak na puso ko. Maraming salamat po sa lahat ng bumati sa kanya. Akma po ang aawitin ko para po sa aking kabiyak ng puso at para po sa ating mahal na Apo Kunching. Although, hindi po siya buho kasi hindi ko pa po siya na-practice po ng maayos. Kaya po, first line lang po, first stanza. Salamat po. For all the times I felt cheated, I complain. You know how I love to complain. For all the wrong I repeated, though I was to blame, 'cause I still got strain. I didn't have a prayer, didn't have a clue. Then out of the blue, God gave me you to show me what's real. There's more to life than just how I feel. Know that I want to strike before my eyes. Now that I live for, I didn't know why. Now I do, 'cause God gave me you. God gave me you to show me what's real. There's more to life than just how I feel. Now that I want to show before my eyes. Now that I live for, I didn't know why. Now I do, 'cause God gave me you. Amen po ba? Talaga pong masasabi mo sa Diyos, salamat po at ibinigay mo po sa amin ng ating mahal na Apo Kunching. Amen po ba? Sapagkat lalo tikit po kami, napakapalad po namin sapagkat kami po ay mahal niya sa buhay. Nasa dyan naman pong blessed na blessed po talaga kaming buong pamilya kung papaano nga pong ibinigay ng Panginoon ang ating mahal na Apo Kunching sa aming pamilya. Talaga pong napakalaking regalo po ang ibinigay niya sa pamagitan po ng kanyang katauhan. Kaya purihin at dakilain po ang ating Panginoon sapagkat sa pamagitan po niya, unti-unti po, step by step nga po, ayon sa mga napag-aaralan natin dito, na sadyang, yun nga po, unti-unti ay nakikilala natin ang ating Panginoon na siya nga pong nakapagbibigay ng kasiglahan, ng katatagan, ng buhay sa ating lahat. Amen po ba? Kaya po marami pong salamat. Salamat po.
Ang susunod ko pong tatawagin ay isang taga-sunod. Taga-Pulumplasan po siya, hindi ko po kabisado ang pangalan niya. Lalapitan ko na lang po. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Talaga pong sorpresa ang Diyos, kapatid. Salamat po. Kinig ng mga salitang para sa pananampalataya sapagkat abala po ako sa mga bagay na pang tao. Noong pong ako ay di pa napupunta dito, kapag po sinabi sa akin na tara punta tayo doon, makinig tayo ng mga salita na, yung mga Bible study po ba? Sabi ko, sige, kayo na lang. Hindi naman ako makapag lalagi dyan sapagkat ako nga po may trabaho. Hindi ako pwedeng bumalda sapagkat ako nga po ay may trabaho na may mga hawak akong mga tao. Subalit, noong pong mga panahon na yon, kapag sinabi sa akin na Bible study, parang wala po ba akong panahon? Pero pagka po magsusugal, totongit kami. Sabihin po sa akin, punta tayo. Sige, punta na ako. Kasi po pang tao yun Pag niyaya po ako sa magandang bagay, ayoko. Pero pag doon po ako inaya sa, tara, madyong tayo, tara, sugal tayo, ay sige na po agad. Subalit nang makarating po ako dito, narinig ko ang mga banal na aral ng banal na espiritu sa katauhan ng Apo Kunching. Lahat po niyan ay nabago sapagkat hindi na po ako ngayon nagtotongit, hindi na po ako ngayon nagmamadyong, hindi na po ako ngayon nagsisigarilyo. Kumbaga man at ang puso ko ay wala pang baluti ba yung tawag doon? Baluti ng pagtitimpi. Wala pa po yun Pero sabihin mo po na kailangan ko palang gamitin ang baluti ng pagtitimpi. Simula po noon, pinagsikapan ko na makapagtimpi sapagkat kapag po wala kang pagtitimpi, hindi ka maaalis sa iyong mga kaguluhan ng isip sapagkat pag may nakita ka na lahat po na yung ginagawa ko
lahat po na sinasabi ng banal na espiritu na ikaw mainit pa ulo mo. Totoo po iyon. Mainit pa ulo ko. Pero sa unti-unti po ngayon na pag-aaralan ko na matanggal na po yun. Sapagkat kung hindi po ako magbabago, paano na kaya ang mangyayari sa akin? Sabi ko nga po, din sa kasama ko kung minsan sige, mag-Miyerkules na lang tayo at sa Lunes, Miyerkules, Sabado, para hindi naman araw-araw. Pero bakit po ganun ang nadarama ng puso ko? Parang kapag naka-absent, kumbaga sa eskwelahan kulang yung hindi mo mapag-aaralan yung assignment. Hindi ko po, makalalagpas po yung mga bagay na hindi dapat na hindi ko mapakinggan. Kaya po sabi ko, sige, mag-araw-araw na tayo. Sabi ko gano'n. Kaya po pagka hindi ako makararating, sasabihin ko sa kanya, hindi ako makakapunta. Pero nakagayak na rin po ako para pumunta dahil nananabik nga po ako sa banal. Huwag kang magsumikap. Pilitin mong gawin. Kaya po ako pinipilit kong gawin yung mga bagay na napag-aaralan ko. At noon pong ako'y bago dito, hindi po ako naniniwala dun sa kinakausap ka ng banal na espiritu. Ano kaya iyon? Sabi kong ganon. Totoo kaya iyon? Sabi kong ganon. Pero dumating po sa buhay ko yung nagkaroon ako ng problema na biglang sumiksik sa isip ko na sabi sa isip ko di, malalagpasan mo din yan. Magsumikap ka lang. Ito na nga ako siguro yung salita na kinakausap ka ng Panginoon. Kaya wag po tayong Huwag po tayong magpabaya sa sarili natin sa araw-araw po na pagpunta natin dito. Sabi nga po ni Mother, kapag nagpunta ka dito at hindi mo naman inintindi yung nadidinig mo, pag-uwi mo sa bahay, pagdating mo, dati ka pa rin. Bali, wala po lahat yung ating napag-aralan. Hindi ko po sinasabing ako ay ganap, subalit kahit po paano, malaki na po yung nabago sa akin. Sapagkat naiinggit nga po ako doon sa tigadalaya na bata. Bata lang po siya. Nakaintindi niya, subalit ako po. Matanda na nang ako'y madako dito. Buti na lang po, hindi pa huli. Hindi pa huli na ako'y nakarating dito. At nabago ang aking buhay. Yun lamang po at magandang umaga. Maraming salamat po. Dahil po sa kanyang pagtanggap at pagtitiwala sa salita ng Diyos, ang mga bagay po na nakapagbibigay sa kanya ng pagkakasala sa unang buhay niya ay kanya pong natalikuran. Kaya tayo, patuloy lang din po tayong manalig at magtiwala. Yung mga bagay na hindi natin na isusuko noon, mapapagtagumpayan natin isuko yun sa paniniwala natin sa Panginoon. Amen po ba? Sino po ba gusto pa
Muli po, maraming salamat po. Isang magandang umaga po sa tanghaling ito. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay sa bawat tatanggap. Tama po ba kapatid, salita ng Diyos? Kasi po medyo na-late po ako ng konti, pero napakabuti po ng Panginoon. Yung pong tema na ibinigay niya ngayon, salita na magbibigay buhay sa bawat taong tatanggap. Yung po ang maibabahagi ko sa inyo, yung pong salita ng Diyos na naririnig natin. Sa akin po, para sa akin yung po ang nagpapatibay talaga na gumagayad po sa buhay ko ngayon. Na sa pakikinig ko po sa bawat mensahe, nakapaloob po dun yung kung paano ka pagtitibayan ng Panginoon. Kung paano ka hulagpos dun sa mga bagay na pinapahintulutan niyang pagsubok. Kung paano ka didiretso dun sa mga bagay na nasa niyang marating mo. Sapagkat mga kapatid, ang salita ng Diyos sa isang tao, kung tatanggapin lamang po talaga, yun po ang pagkain na nagbibigay buhay sa ating kaluluwa. Hindi po sa anumang bagay na material, kundi talagang nararamdaman po natin yung, sa akin po naramdaman ko po yung binabahagi ni Apo Kunching ng mga panahon na isang araw hindi ka man kumain, kapag ka puspos ka ng espiritu, talagang hindi mo nararamdaman yung nagugutom ka. Parang yung tiyan mo, malakas ang katawan mo, malakas ang espiritu mo, iginagad ka ng Panginoon, ginagad ka niya kung paano nga napapatunayan yung salita na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Sapagkat sa salita ng Diyos, mga kapatid, yung pong bagay na yun na napatunayan ko sa sarili ko na talagang kapag ka pala sa tuwi na ang salita ng Diyos nakalagay sa isipan mo at sa puso mo, doon mo mapapatunayan kung sino nga ba yung Diyos na tinatawagan natin. Siya yung Espiritu na talagang, sabi nga nung bahagi ni kapatid na Lucy, magtatanong ka kapag ka hindi mo pakilala ang Diyos. Magtatanong ka kung paano nga ba ang banal na Espiritu. Na sa dating buhay ko po, wala rin po akong kaalaman. Subalit nung ibahagi niya sa akin ang banal na Espiritu, siya po pala nangungusap sa iyong kaisipan. Hindi mo siya nakakausap ng tuwiran na bibigang gagamitin mo, kundi ibinabahagi niya sa kaisipan mo kung paano ang gagawin mo, na kapag ka ikaw ay tumutupad at tinatanggap mo siya, talaga pong napakarami niyang sinisilid. Yun po, mararanasan po natin yun. Sa bawat tatanggap, sa bawat na kikilala, sa bawat maniniwala at mananampalataya sa ating Ama, andun ang Espiritu niya. Doon niya ibinabahagi sa mga pagkakataon na yon. Kaya tayo po dito, nung pong ako man po, nung unang pagdadalo ko sa dakong ito, wala rin po akong alam. Subalit nung tanggapin ko ang banal na Espiritu, ang bawat salita ng Diyos, talagang napakabuti ng Panginoon. Talagang kapag ka tinanggap mo siya, yung hindi mo alam, malalaman mo. Yung mga dating ginagawa mong liko sa kagustuhan niya, talagang itatama niya. Sapagat na nagkaroon po ako ng takot sa Panginoon, mga kapatid. Yung takot na kapag ka pala ang Panginoon nakilala mo na at lumiko-liko ka pa, baliwala yung pagkakilala mo sa Kanya. Hindi Kanya babahagi na nung dapat na ibabahagi niya sa iyo, na magiging panuntunan mo sa buhay kung ano nga ba yung Diyos na tinatawag natin. Yun po ang banal na Espiritu na nagsasalita sa atin na dumadaloy sa mahal na Apo Kunching. Sapagkat sabi ko nga po, sa bawat pagbabahagi, kung hindi ka babahagi na ng Panginoon sa bawat sasambitin mo, wala po tayong maibabahagi. Ang maibabahagi po natin, yung buhay natin, na kung ano yung ginagawa natin, hanap buhay, walang pakundangang hanap buhay na hindi pala kailangan ng tao. Na ang kailangan pala ng tao, sumunod tayo sa kalooban ng Ama. Yung mga bagay na kailangan natin, ibibigay niya sa tamang paraan. Ganyan po ang nagaganap sa buhay ko na talagang pinagpupurit, pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Hindi na po ako naghanap nung wala.
na kung paano siya tumutupad dun sa mga bagay na tinatanggap ko sa kanya, doon ko po siya dinadakil at pinaparangalan. Kaya ko po nasasabi yung mga bagay na ito, sapagkat yun po ang pinapaganap niya, ganun po ang Panginoon. Ganun po katalino ng banal na Espiritu, na kapag tinanggap natin ang bawat salita niya, babahaginan niya tayo. Kahit sino ka pa, kahit tagasunod ka pa, alagad ka, kaps ka, kahit anong relihiyon ka pa, sapagkat iisa lamang ang Diyos na tinatawagan natin. Ayon nga po sa mahal na Apo, walang nariligtas sa relihiyon kundi ang pakikipagrelasyon mo sa Panginoon. Yun rin po ang katotohanan na kapag ka nakasunod ka sa kalooban niya, lubha po talagang isa lang ang masasabi ko, napakasarap tanggapin ng banal na Espiritu. Napakasarap tanggapin ang salita ng Diyos sapagkat sa pagtanggap mo, ipapakilala ng Panginoon kung talagang totoo kang tumatanggap. Bawat talino, bawat hindi mo batid, ipababatid niya sa iyo sapagkat yun ang ibinibigay ng Panginoon sa bawat tumatanggap sa Kanya. Isa lamang po, katapatan, pananalig, pananampalataya na ang Diyos ay buhay sa dakong ito. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat kapatid. Ang salita ng Diyos ay nakapagpapagaling at nakapagpapalakas ng ating espiritu. At higit sa lahat, kaligtasan ng ating kaluluwa. Pag tinanggap po natin yan, sigurado ho tayo. Pagdating ng tamang panahon, makakamit ho natin ang reward natin. Ang susunod ko pong tatawagin ay isa pong tagasunod. Hindi ko po alam pangalan niya. Yung kapatid na po muna, mayroon pong nais na ipabatid sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi po ako magbabahagi, kundi mag-anyaya sa bawat isa. Sa darating na linggo po, November 22, ang buong simbahang Katolika po ay magdiriwang ng kapistahan ng Kristong Hari. At dahil po dito, sa taong ito, ang ating pong samahan at ang ating dambana ang napili po ng parokya ng Bahay Pari na mag-host po sa taong ito. At narito po ang ating programa. Sa araw po ng bukas, November 21, sa ganap na ika-4 ng hapon, tayo po ay tutungo sa simbahan ng Nuestra Señora de la Merced upang makiisa sa banal na oras. At sa ganap na ika-5 ng hapon, ang Blessed Sacrament o ang banal na sakramento po ay ipoprosesyon mula sa parokya ng Bahay Pari papunta dito sa ating dambana. Kaya ako po ay nakikiusap sa ating mga kapatid na taga-Bahay Pari, lalo na po yung Sitio 2 na madadaanan ng prosesyon at ang bungad po ng Barangay Paligi na madadaanan ng prosesyon na kung maaari po ay maglagay po tayo ng Christ the King picture sa harapan po ng ating mga gate na po yung pong madadaanan. Pagdating po dito, pag na-enthrone na po yun, magkakaroon din po tayo ng tinatawag na pag-vigil o pagtatanod. At ang pagtatanod po ay magsisimula po dito sa ating dambana, ganap na 6:00. Pero hindi naman po fiksyon kasi aayusin pa po. So ang ginawa ko pong schedule from 7. Sabado, November 22, ganap na ika-7 hanggang ika-8 ng gabi. Ito po yung mga nakatalaga, Kawan 1 and 2, plus mga Kuya Caps na Monday group, 7 to 8 po ang inyong pagtatanod. Kawan 3 and 4, Tuesday group ng Kuya Caps, ganap na ika-8 to 9 p.m. Kawan 5 and 6, at yung Wednesday group na Kuya Caps, 9 to 10 p.m. Kawan 7 and 8, Thursday group na Kuya Caps, 10 to 11 p.m. Kawan 9 and 10, and Friday group na mga Kuya Caps, 11 to 12 midnight. Kawan 11 to 12, and Saturday group na mga Kuya Caps, 12 midnight hanggang 1 a.m. Kawan 13 and 14, 1 to 2 a.m.
Kawan 15 and 16, 2 to 3 a.m. Kawan 17, 4 to 5 a.m. Yun na po yung pagbabalik na din po natin doon. Subalit ang lahat po ay malaya na makipag-vigil o magtanod sa oras na nais niyo po. At muli po ang ating pakiusap sa araw na yon, please po pakipatay ang cellphone. Gawin po nating solemn ang ating pagtatanod. Less talk, less kwentuhan. At dahil po may pagtatanod, meron po kaming preparation na pampainit ng sikmura, doon po sa may side na yon, doon po ilalagay. At kung kayo naman po, alam niyo na po ang alituntunin dito, bawal po yung nakasuot ang tsinelas. Ngayon po, kung meron po kayong mga kamag-anak, kaibigan na magtatanod, pakirelay na lang po na kung maaari, magdala sila ng supot upon entering, sa pagpasok pa lang po, ilalagay na sa supot kung sila po ay magtatanod. Lalo na po yung ating mga kaparokya na hindi po alam yung ating maraming salamat po sa inyong lahat. Po, lalapitan ko na po ang isang tagasunod na magbabahagi. Nawa po tumayo siya sa kalooban ng Ama. Oo po, may nakalimutan ako. Yun po, November 22, 5 a.m. po, may posisyon po tayo pabalik sa simbahan. Bukas po, November 21, 5 p.m. naman po ang posisyon papunta dito. Kaya kailangan pa din po natin magdala, ay may mga kandila na po, no? Apo. So, kayo na lang po ang aming inaanyahan na makiisa sa posisyon. 5 p.m. po bukas. Actually, 4 p.m. pa lang po nandoon na tayo, tapos sasama tayo sa pagpunta dito. And then the following day, November 22, 5 a.m., posisyon po natin ulit, pabalik po sa ating parokya. 5 a.m. po, after po ng banal na oras na 3, 4 a.m. po. To be exact po, 5 a.m., November 22. Tapos magkakaroon po ng banal na misa for formal na kukoronahan, 6 a.m. po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kailan ng Panginoon, talaga nga pong tunay na buhay po ang kanyang banal na espiritu sa dakong banal na dambanang ito. Dahil nga po sa lahat ng mga salita niya ay talaga pong pinanghahawakan ko sa buhay po naming buong pamilya na lahat po ng salita ng Panginoon Diyos ay tunay pong nakakapagpabago po sa katauhan po namin, lalong-lalo na po yung mga dinadaloy sa mahal na Apo Kunching na yung mga salita po ng Panginoon Diyos, talaga pong tunay na pinangahawakan po namin. Ika nga makinig ka lang po sa araw-araw na mga salita ng Panginoon Diyos na dumadaloy sa katauhan na ating mahal na Panginoon Diyos, ay tunay na mababago po ang buhay po natin. Huwag po tayo panghinaan, bagkus lahat po ng mga salita ng Panginoon Diyos ay ating panghawakan sa ating buhay. At lalo pa po tayong magpakatatag, lahat po naman po tayo talaga ay dumarating pong mga pagsubok, problema, bagamat pumunta lang po tayo dito sa araw-araw, kumbaga po sa tayo mag-charge dito, yung pag po tayo nakakapagpakinig ng mga banal na salita sa katauhan po ng ating mahal na Apo Kunching, ay tunay nga pong tayo ay nagiging matatag, lahat po ng pagsubok na dumarating, napaglalabanan po natin, tayo po talaga ay nagiging tunay na matatag. Bagamat nga po, wag lang po tayong nakakalimot. Ika nga po kahit po tayo busy araw-araw sa ating pamumuhay, pwede po rin naman nating paglaanan po ng oras na yung alas 12 hanggang alas 3 ng tanghali. Malaking bagay na po yung ating napapakinggan po dito sa banal na dambanang to. Yun lang po ma-share ko po at maraming salamat po.
Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Tunay nga po ang salita ng Diyos ay siyang nagpatibay, nagpatatag sa akin pong buhay. Napakasarap po na ang bawat salita na niluluwal ng ating minamahal na Apo Kunching ay tuwirang katotohanan. Kaya't sa bawat isa po na nagtitibay, nananalig nagtitiwala na ang kanyang banal na salita ang siyang sa ating magbibigay ng buhay. Amen po ba? Kaya ang awiting pong ito, para po yung mga inaantok na ay medyo magising, nawa po'y pukawin kayo ng awiting ito. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will sow it. Of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfold in my life and live it every day. By the power of your love, hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love.
your spirit leads me on, in the power of your love. Salamat po. Maraming salamat po sa magandang awit. Ang susunod ko pong tatawagin ay isa pong caps upang magbahagi po ng hiwaga ng Panginoon dahil sa pananalig niya sa salita ng Panginoon sa katawan ng ating mahal na Apo Conching. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa katawan ni Caps Pepe. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Talaga pong napaka-surpresa ninyo dahil sa higit sa lahat, ang ating Ama. Ang tema po natin salita ng Diyos. Alam po ninyo, nung ako po ay magkaroon ng karamdaman, ang sabi po sa akin ng Banal na Espiritu sa katauhan ng Apo Conching, anak, manalig ka sa Panginoon. Yung karamdaman mo na yan alang imposible. Basta't maniwala ka lang ng totoo. Ganon po ang sinabi sa akin ng Banal na Espiritu sa katawan ng Apo. Ang bundok kaya kong tibagin. Ang tubig sa dagat, kaya kong hawiin. Ang lupa, kaya kong pagbitak-bitakin Ganon ang sinabi ng Banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo. Talaga pong napakahiwaga. Hindi po siya nagtalo sila sa mga mensaheng binigay niya sa akin. Tsaga ko pong hinintay yung sinabi niyang sa loob lamang ng 9 na araw, pag-aagaling ko anak yung namamagamong prostate cancer. Ako po talagang, ang inisip ko po noon talagang, nung magbalik ako na bukasan, lahat po ng aking mga anak sabi nila, natupad naman po, talagang saktong 9 na araw. Pinagaling po yung aking karamdaman na yun na hindi na makukuha sa gamot. Sabi ko nga po natatakot ako sa opera, baka pwede na sa tableta o gamot. Talagang hindi na po makukuha. 4 na doktor po yung pinagdalhan ng mga anak ko sa San Fernando, Baliwag. Talagang iisa po ang sinasabi. Operahin na, hindi na makukuha ka sa gamot. Bibigyan kita ka ng gamot, iinumin mo yun 1 buwan, di ako sigurado. Magkano ang isang gamot? May kita 100 ang isang piraso, 1 buwan mo iinumin, biro mong pera yun. Ang hanap buhay ko po, nagtitricycle lang. Kaya yung mga anak ko sabi nila, pa-opera mo na, mangungutang lang kami ng pera, magkano po yung opera? Sabi ni Dr. Castro, 80,000 operation lang. Paano mababayaran yun? Nagtitricycle ka. Gano'n nakita ng tricycle, barya-barya lang.
Yan po, ang ginawa ko yung salita ng Diyos, salita ng Banal na Espiritu sa katauhan ni Apo. Ginawa ko po yun, araw-araw. Nagbata po ako dito lang ako naupo sa harap. Lahat araw-araw yun, para paglabas ng Banal na Espiritu, nakaharap po ako sa Kanya, malapit ako sa Kanya. Kaya nang dumating yung takdang pangako ng Panginoon, pansyam na araw, nung hapon galing ako rito, hindi pa rin gumagaling. Pero, basta't yung siyam na araw, tinandaan ko yun, naniwala ako sa Kanya, narig ako sa Kanya. Pagdating po ng gabi, yun, ang gandong pa pala yung siyam na araw na sinasabi ng dahil napakasakit po talaga naramdaman ko, hindi ako matay, lumaki na tiyan ko, hindi ako maihi. Yung catheter, dugo po yung lumalabas na parang may buha-buhangin. Nung po dumating yung takdang pinangako ng Banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo, sakto-sakto gumaling. Tuwan-tuwa ako. Pasalamat ako sa Panginoon, talagang iba ako yung salita ng Panginoon. Hindi po mangangako ng hindi na gagawin. Kaya lahat po tayo rito, mga pasyente, lahat ng may mga karamdaman, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Manalig lang po tayo ng totoo. Sigurado po, ibibigay po sa takdang panahon ng kagalingan, higit sa lahat ang ating kaluluwa. Ako po, isipin nyo, hindi na ako namamasada, hindi na ako nagtitricycle. Pero mas masarap po ang naramdaman ko ngayon kaysa nung mamamasada ako. Nung mamamasada ako, di ako makatulog sa gabi. Kung di ako iinom ng alak para agad akong makatulog. Eh ngayon, pag higa ko sa gabi, naghihilik na ako. Patag na patag ang isip ko. Bakit Panginoon lang isipin mo na magiging katuwang mo sa habang buhay. Ating mahal na Apo. Kaya po natanggap niya ang kagalingan. Kaya po tayo kung pag nagmensahe po sa ating mahal na Apo, paniwalaan po natin pagtiwalaan. Sigurado po magkakatotoo. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang ating pong Mother of the House, si Mother Marisa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po. Purihin dakilain ang ating Panginoon. Sadyang napakabuti nating Diyos sapagkat habang nakikinig po tayong lahat, marami tayong natututunan. Amen po ba? Mula pa sa simula nang ipinaliwanag po ni Mami Beth ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos po ay, yun po yung mga nakatala sa Biblia. Amen? Yun po yung Biblia. Subalit, kung ito ay babasahin lang natin na walang espiritu sa ating katauhan, para lang siyang comics na basahin mo, wala lang, hindi nakapasok. Subalit ngayon, sa dakong ito, sa pamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, bilang mga homily, interesado na rin po kayo makinig. Amen po ba yun? Sapagkat, sabi ko nga, dati, akala ko, yung salita ng Diyos, wala lang. Maka-attend lang ako ng misa, mamaya na ako pupunta pag kakain ako ng ostya. Akala ko, sapat na yun. Hindi po pala. Ang mahalaga po pala ay yung salita ng Diyos. Amen po ba yun, mga kapatid? Kung narinig niyo po ang pagbabahagi ng mga kapatid ko, lalo yung pinaliwanag ni Mami Beth, may kumintal sa isip ko Ang salita ng Diyos ay panghugas sa ating buong pagkatao. Paano kaya ito nagaganap? Amen? Paano kung yung katauhan ay walang initiative na hugasan ang kanyang pagkatao? Mami Beth, paano po kaya yon? Paano kung ang bawat isa, ito po yung pagninilay ko
Ang salita ng Diyos ay panghugas, sabi ni Mami Beth. Subalit, paano mahuhugasan kung ang may katawan ayaw naman kumuha na ipanghuhugas sa kanyang katawan? Pwede po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, alam niyo po, literal lang po yun kung ating babasihan. Subalit, tama po, ang salita ng Diyos ay panghugas ng buo nating pagkatao upang tayong mga tao po, kagaya po ng ginagampanan po namin bilang mga alagad, bakit nga ba kami hinirang? Para lang dumisplay? Hindi po. Maging kami rin po ang una na nakatanggap ng salita ng banal na Espiritu sa ating mga Apo Kunching, salita ng Diyos ay nagsilbing panghugas po ng buong katawan. Paano ito nagaganap? Marumi ba ang isip mo dati? Makita mo ang kapwa mo, ang dami mo nang iniisip na masama. Salita ng Diyos, makakahugas ng isip mo. Amen po ba yun? Marumi ba ang puso mo? Ang daming tinik? Ang daming basyo ng marurumi? Salita ng Diyos, makatatanggal ng dumi ng puso mo. Ang mga kamay mo, paano ba nagaganap na mahugasan ang mga kamay mo? Madamot ka ba dati? Subalit na makarinig ka ng salita ng Diyos, nagbibigay ka na. Pwede po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Lalo na sa patay. Amen? Lalo na sa patay, huwag niyo pong pagdadamutan. Amen? Kaya tayo may mga kamay, hindi para gamitin natin magnakaw, kundi para magbigay. Amen po ba yun? Ang ating mga paa, paano ba ito nahugasan? Dati ba, bilang mga lalaki, pumupunta ba kayo sa kumukuti-kutitap? Subalit ngayon, dahil sa salita ng Diyos, andito na kayo sa dambana. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa mga babae naman, dati ba, paghakbang ng paa mo, nasa kapitbahay ka, nakikipagchismisan? Dahil sa salita ng Diyos, natatakot ka na makipagchismisan? Amen po ba yun? Marami po siyang gamit. Amen? Subalit, hindi ito magagamit ng bawat isa kung walang banal na Espiritu na tatanggapin at magpapaunawa sa ating lahat. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sabi ni kapatid na Edwin, ano nagiging dulot nito sa'yo ang salita ng Diyos? Para po sa akin, sabi ko nga sa Titwina, ang pagbabahagi sa gitnang ito ay isang bitamina upang ihayag ang salita ng Diyos. Salita na hindi para ipangaral, kundi salita upang maging kaukulan na huwaran na nagaganap po sa aming buhay. Karanasan na sa pamagitan ng salita ng Diyos ay nakakausad kami bawat araw. Amen po ba yun? Sabi nga ni Mami Beth, sino ba ang walang problema? Lahat may pinagdaraanan, walang exemption dyan. At kung masusuri po ng bawat isa, mas matitindi ang pinagdadaanan ng mga naglilingkod. Na kung tutuusin, bilang pagkatao, sasabihin mo, naglilingkod na nga kami sa'yo, sobra-sobra pa yung binibigay mo sa aming pagsubok. Amen po ba yun? Bakit po kaya? Sapagkat alam ng Diyos na ang kanyang salita ang magbibigay daan, pag-asa, katatagan, tibay sa bawat araw upang patuloy na makatupad sa Kanya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Salita ng Diyos, paano ito natatanggap? Sa pamamagitan ng pakikinig. Amen? Halimbawa po, may mga nagbabahagi. Ang laman ng isip nyo ay, naku, dumating na kaya yung anak ko? Sa bahay, walang tao doon. Kumain na kaya yung mister ko? Andito ako sa dambana. Naku, wala po kayong mapapakinggan. Amen po ba yun? Nakaupo ba kayo? Ang tagal naman ni Apo Kunching. Hindi nyo na narinig yung bahagi ng bawat isa. Alam nyo po, ang bahagi ng bawat isa sa gitnang ito ay hindi haka-haka, hindi katang isip, kundi bawat araw ay nagsusumikap, pinagsusumikapan na maitupad ang salita ng Diyos. Amen po ba yun? Salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Salita ng Diyos na pagkain ng lupang katawan at kaluluwa. Bakit? Kapag kinain mo ang salita ng Diyos at nginuya mong mabuti, sigurado masarap kapag nalusaw sa buong katawan mo. Amen? Subalit hindi gagamitan ng bibig. Dito sa puso mo. Sa puso po, ipalusaw mong mabuti. Subalit, may pasubali. Hindi makakakain ang puso mo ng salitang mainam kung punong-puno ito ng burak. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Halimbawa, umalis ako sa bahay, inis na inis ako sa asawa ko. Sabihin nyo, inis na inis ako sa asawa ko, walang inintrigo sa akong pera. Andito na kayo, naku, walang pakakapasok sa puso nyo. Amen po ba yun? Kaya, mga kapatid, itong salita ng Diyos na ito ay napakahiwaga Sapagkat, kapag tinanggap niyo po ito, gaganda kayo. Hindi na kayo bibili ng Dr. Alvin na pampaganda. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo! Nagpapabanat. Hindi na kayo pupunta sa mga nagpapabanat ng mga wrinkles. Nakita niyo po, yung mga alagad. Hindi ko po binubuhat ang mga kuya caps namin, ang gagwapo.
O mga alagad, maging kayong tagasunod, kayo mismo makakahalata sa sarili mo eh. Araw-araw pumupunta ako doon sa dambana ng Divine Mercy kila Apo Kunching. Sa pamagitan ng Banal na Espiritu, pakiramdam ko hindi ako tumatanda. Di ba nasasabi niyo yun sa sarili niyo? Amen po ba yun? Parang nabanat yung mukha ko, ilang araw pa lang pumupunta doon. Kaya sa salita ng Diyos, maraming nagagawa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Lalo na po sa akin. Wala ba kayong pera? Sinong walang pera magtaas ng kamay? Aba, ang dami niyong pera! Bakit hindi ka nagtataas ng kamay? Wala ba kayong pera? Salita ng Diyos, pakinggan niyo po. Kapag sinabi ng Banal na Espiritu sa inyo, may problema ka ba? Wala kang salapi? Mayroon kang dapat bayaran? Makinig ka lang, magpapadala ang Diyos ng anghel para sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sinong walang bigas? Naku, ang dami nilang bigas! Ang dami nilang bigas! Alam niyo po, pag nakinig po kayo ng salita ng Diyos, anong sabi ng Panginoon? Araw-araw. Di ba yung ama namin lang, hindi ko kayo pababayaan. Kaya kung pakikinggan at paniniwalaan po natin ng pangako ng ating Panginoon, salita ng Diyos, sabi ni Mami Beth, walang pagkabula, wala kang bigas pag-alis, pagdating mo, knock, 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 binigyan kita ng bigas, tikman mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? May problema ka ba na nahihirapan ka ng magpasan? Ako nga, nangingilid ang luha ko kay Mami Beth eh. Alam mo, sa totoo lang po, masarap ka body po yung kapwa-espiritu mo eh. Kasi sigurado hindi ka ichichismis kahit malalim pa yung pinagdaraanan mo. Kundi idudulog ka nila. Kaya ito po yung ibibigay ko pong tips sa inyo. Bukod sa salita ng Diyos, humana po kayo ng kabady nyo na kapwa nyo espiritu. Huwag yung espiritu ng demonyo. Amen po ba yon? Sapagkat kapag kapwa espiritu ang makakaniig mo, yung salita ng Diyos ay ibibigay sa iyo, magpapagaan sa dinadala mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sabi ni Mami Beth kanina, anong sasabihin ng tao? Yung ba kayo naglilingkod sa Diyos, araw-araw andun kila Apo Kunching, lalong pumangit. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, huwag po kayo magpapangit. Amen? Napupulaan po ang ating Panginoon. Yung ba yung pumupunta kay Apo Kunching sa Divine Mercy doon, nakikinig ng salita ng Diyos, pero puro sila problema. Amen? Alam niyo po, yan po yung sikreto ng mga alagad. Sapagkat, mula nang tumungtong po kami sa dakong ito, at hinirang, binahagitan ng salita ng Diyos, inangkin na po namin sa aming mga puso at sa abo naming katawan na ang Diyos ang magdadala ng lahat ng dalahin namin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Halimbawa po, bakit po kaya ganito ang bahagi? Nagpapatawa. At yan po ang katotohanan. Sapagkat sabi nga ng Ama, aba anak, naibigay ko na sa'yo sa unang buhay mo, kaya ka naaliw sa mundo eh. Dahil in-enjoy mo na eh, kagaya ni Tita Lucy. In-enjoy mo na lahat. Yung sino, lahat. Kaya, andito ka na, inakay kita, ako sa akin mo naman i-focus yung oras mo. Amen? At pagdilaya mo pag-aralan ang aking mga salita, papasukin mo sa puso mo, sa isip mo, at ito ang magbibigay sa iyo ng lakas at tibay. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po yung sikreto ko po eh. Araw-araw po nakakalagok ako ng vitamina sa dakong ito. Amen? At kung kahapon man ay wala ako, kapag isang araw, dalawang araw, syempre ang vitamina po dito, kapag isang araw, puspus ka ng espiritu, pwede mo nang reserve yun hanggang isang linggo. Buhay mo ba ang Diyos? Nag-reason pa eh kasi kapatid na Marisa, absent siya kahapon. Opo, totoo, absent po ako kahapon. Sapagkat ang salita ng Diyos, kung hindi mo pananalikan. Sadyang, sabi ko kay Mami Beth, naiiyak ako sa galak kapag ako'y nagninilay sa bawat gampanin pagtupad sa Diyos. Kung hindi ang salita ng Diyos, baka ako ngayon humuhuli na rin ng tutubi. Amen? Opo. Baka ako ngayon, kahit sa ang gulo ko tingnan ng isip ko, nakatingin na lang ako sa kawalan.
kapag wala ang salita ng Diyos. Wala po kayong alam sa mga pinagdaraanan ng mga lingkod ng Diyos. Kung malalaman nyo lang, sasabihin nyo, paano kaya nila nakaya yon? Yun ang magiging sambit nyo. Sapagkat doon namin po ilalantad ang katotohanan. Kaya nakakaya, sapagkat ipinagmamalaki po namin na ang Diyos ay buhay, ang kanyang salita ay buhay, ang kanyang salita ay may magagawa. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ito po yung iiwanan ko po sa inyo. May karamdaman ka ba? Namamanhid ba ang paa mo? Hindi ka makahakbang? Isipin mo, hahakbang ka. Ilagay mo sa isip mo, pahahakbangin ka ng Diyos na may hawak ng buhay mo. Amen? Hindi naman tao ang may hawak ng buhay mo para hindi ka humakbang. Ang Diyos ang may hawak ng buhay natin. Ang kanyang salita ay magbibigay buhay na kapag ininom mo, nilagok mo at kinain mo, hindi ka na muling maiuhaw, hindi ka na magugutom. Amen? Kaya pansinin niyo po, nararamdaman po natin yan. Anong oras kayo umalis sa bahay nyo? Nag-almusal lang kayo. Anong oras tayo umuwi? Hindi pa tayo nagtanghalian, hapunan na lang. Kaya nakatipid pa. Dahil ang pagkain natin sa tanghalian ay yung salita ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Hindi niyo po ba nasuri yon? Ako nasuri po yun. Kapag nakinig na po sa dakong ito sa mga nagbabahagi at sa ating mahal na Apo Kunching, yung salita ng Diyos nag-penetrate na mula ulo hanggang talampakan, hanggang sa gabi pwedeng hindi ka na kumain. Uminom ka na lang ng tubig at dumulog sa Diyos, bukas masigla ka pa rin. Buhay po ba ang Diyos? Yan po yung nagagawa ng salita ng Diyos. At ito po huli, sasabihin ko po sa inyo, kapag nagpapabless po kayo sa bawat isa, salita ng Diyos ang tinatanggap nyo. Amen po ba yun? Kaya wag po kayo maghintay na sabihin sa inyo bukas, anak, magkakapera ka. Kapag yun ang sinabi sa inyo naman nagbe-bless sa inyo, tao po siya. Buhay po ba ang Diyos? Patawad po. Mami Beth, tama po ba? Halimbawa po, sabihin sa'yo, anak, wag kang mag-alala, bukas magkakapera ka. Walang espiritu magsasabing ganun. Hindi mag-o-offer ng pera ang espiritu. Amen? Kapag sinabi sa'yo, ay patawad, ama, dapat daw linawin ko po, ano po. Minsan, may magsasabi, halimbawa, blines ka, baguhin mo ang pag-uugali mo. Hindi ganun direkta ang espiritu. May lambing ang espiritu at alam niyang itapat ang puso mo para maglapat kayong dalawa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, sa oras ng pagbibless po, lalo sa ating mahal na Apo Kunching, sa mga kapatid ko, kay Nanay Myrna, kay Mami Beth, sa mga kapatid ko po nagbibless, pag nangungusap po sa inyo, pakinggan yung mabuti. Hindi po sila yung nangungusap. Ang banal na espiritu ang nangungusap upang ipaabot sa iyo kung ano yung dapat mong gawin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Isa po yun sa pinananabikan sa dakong ito. Kaso lang po, noong mga una po, ang nangyari, dumarating lang sila dahil may bendisyon. Parang ginagawa po kami manghuhula. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Wag po. Wag niyo pong gawing manghuhula dahil ang hula po is karumaldumal sa ating Panginoon. Kapag binaliktad mo yan, ano? Yung hula, anong baliktarin mo? Laho. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, kapag nagpa-bless po kayo, wag po kayong gawin yung parang hinuhulaan kayo. Hindi po. Ang banal na espiritu sa bawat isa, ang salita niya ay ipinadadaloy upang makarating sa iyo, maapuhap ng puso mo at makilala mo siyang lubos. Buhay po ba ang Diyos? At doon, kapag naramdaman niyo na po yun, kaya ito po ang pinabigkas ng Ama, mahalaga daw po kasi ito. Bakit? Yan si Mami Beth, bakit yan sumuko, direktor? Yan sila Nanay Myrna at si Kuya Alan, bakit sila sumuko? Mga awit sila sa ibang bansa. Yung mga kapatid ko po, may mga salapi po, mga kapatid ko, sumuko din. Sila Tita Bebot, sila Tita Bioli, sila po lahat. Yung mga kapatid ko po naghahanap buhay, lahat ng mga alagad, sumuko din dahil sa Diyos. Dahil dyan sa bendisyon na yan, pinahalagahan nila po yan kung paano nangungusap ang banal na espiritu sa ating mahal na Apo Kunching at yung mga ginagamit na totoong espiritu po ang nakadaloy. Amen po ba yun? May pasubali pa, ano po? Totoo po yun. Sapagkat mahalaga. Mahalaga. Yun na po yung chance ng bawat isa. Kaya sinasabi po sa inyong, huwag kayong mag-apuhap na tumindig agad. Namnamin nyo rin po, may papahagi kaya sila sa amin pag titindig kami kaagad na ganun. Siyempre po, di ba binibless po ang bawat isa? Ayan po, nakita nyo, nagkaupo lang. Walang laman ang mga isip niyan. Mamaya pa nag-bless. Kapag idinampini ng mahal na Apo ang kanyang palad upang ibaba ang salita ng ating Panginoon sa bawat isa, doon pa lang po kami nagkakaroon ng talino. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Patawad po, Mami Beth. Tama
Buhay po ba ang Diyos? At hindi rin kami magsasabi ng ganun sa inyo kung ano man kayo, sapagkat wala kaming karapatan. Amen? Kundi ang Diyos lamang nakakaalam at nakakilala sino man, kaya kapag tinanggap po ng bawat isa, alam po niya. Buhay po ba ang Diyos? At, pwede po humiling. Kapag nagpapabless naman po, huwag niyo po kami yayakapin dito, nakikiliti po kami. Ano po? Mayroon po kasing nakayaka po dito. Alam niyo po, kasi, totoo po ano po, kasi gusto ko po maging makatotohanan, sapagkat ang salita ng Diyos ay dumadaloy, hindi po namin yan hinihingi, nanghingi lang. Kapag na-distract po kasi kami, mawawala po yung para sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kayo mga kapatid, nawa po, gawin po nating mahalaga ang salita ng Diyos. At mayroon pa, huwag niyo po, dito pa pakitapik. Alam niyo po, huwag niyo po utusan ng banal na espiritu kung anong tatapikin sa inyo. Makinig lang po kayo, ano sinabi po ng banal na espiritu, ito po binalik sa akin. Pasubali ko sa iyo, anak, huwag kang malumbay. Ang kabuhayan mo man, kung ito ay mabawasan, ganun po, kung ito po ay mabawasan at mawala, huwag mo ikalumbay sapagkat may ama. Yun po ang mensahe sa akin noon eh. Aba, pag uwi ko, 2 baboy, patay. So, alam na niya. So, hindi na ako nagitla. Ito yung mensahe sa akin kanina. Pinauna na. So, sana po, ganun din po ang pagtanggap ninyo. Kaya, wag po nating gawing, ay doon ako kay Patid na Marisa para tingnan ko nga o sasabihin sa akin. Wag niyo po kaming gawing manghuhula. Ano po? Ang hula, pag binaliktad mo, laho. Kaya walang mangyayari. Ngayon, ang salitang banal, walang pagkabula, tanggapin po natin ang buong buo sa puso natin at kayo rin ang magpapala at ipapala. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, yan lang po ang ibinigay ko po sa inyo upang higit nating pahalagahan sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching na ginagamit ng ating Panginoon. Sabi nga ni Mami Beth, daluyan, direkta from heaven. Hindi pinag-aaralan, hindi nag-aral ng 15 taon, hindi binabasa, kundi direkta. Nung oras na yun, nakikita tayo ng Diyos, kaya yun po yung ibinibigay sa ating mensahe. Naka-update po tayo. Amen po ba yun? Kaya nawa po, pahalagahan po natin sapagkat ang salita ng Diyos, siya na po ang gagawa ng lahat dahil ang pinagmulan nito ay tunay na makapangyarihan at hindi tayo pababayaan. Muli po, magandang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat po. Hindi lang po pala katatagan at kalakasan ng salita ng Diyos. Ito rin po pala panghugas o panlinis sa ating pagkatao, sa ating puso't kaisipan. Kung tatanggapin po natin ang salita ng Diyos, lubos po tayong makapagbabago ng ganap. Amen po ba? Ang susunod ko pong tatawagin ay isang alagad. Sa kabila po ng kanyang pinagdadaanan, hindi po natin mababakas sa kanya ang pagsubok o pagdalisay na kanyang pinagdadaanan. Ang salita po ng Diyos ay buhay na buhay po sa kanyang pagkatao. Ang tatawagin ko po ay ang ating pong kapatid na si Mirna Andrada. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Purihin ang Diyos. Salamat po, Ama. Dakila ka, Panginoon. Salamat po sa iyo. Muli po, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sabi ko po habang nakaluklok ako, Mami Beth, di bali, nakapagbahagi na si Mother. Pag di po niloob ng Ama na matawag ako, mag-iinit na lang po ako ng tubig sa taas at ibababad ko ang paa kong nanlalamig. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Yun po ang kahalagahan ng salita ng Diyos para sa akin. Hindi man sa harap ko siya nagsalita, may nagsasalita po sa damdamin ko. Sinasabi niya kung ano yung gagawin ko.
nangungusap siya sa isip ko na kung sa tuwina, anak, ang ibabahagi mo ay kung ano yung meron ka ngayon na pinagdaraanan, anong naging katuturan ng salita ko sa iyo. Kundi bagkus yung pangungusap na dinadatal niya sa aking tainga. Kung nung unang hindi mo kilala at di mo pinaniniwalaan ang salita ko, pinagaling kita. Ngayon pa kaya nakilalang kilala mo na ako? Buhay po ang Diyos sapagkat pawang katotohanan po ang sinambit ng kapatid. Mahirap dayain ng Diyos. At sabi ko nga po, may hiwagang nababalot sa aking damdamin. Hindi po sa kaanyuan, sabi nga po ni Mother. Bagamat lahat ng binahagi ng ating mga kapatid ay katotohanan na kahit nagkakandatusok ang mata ko, pilit akong nagli-lipstick sa tricycle at naguguhit ng kilay. Subalit, isa lamang po yung kaparaanan, sabi nga ni Mother, isang kaparaanan lamang yon upang maging inspirasyon ka ng mga kapatid sa literal na pagiging inspirasyon, yung makita kang hindi ka lupaypay. Yung siyempre dadating ka, lupaypay ka, namumutla ang uso mo. Ano ba kang lingkod diri? Kung makapag-awit kay may paiyak-iyak pa hindi na yata madala yung karamdaman. Mga kapatid, kasinungalingan po sa mga taong hindi makakaunawa, subalit sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching at sa mga kapatid na tuwirang binahaginan at tumanggap, tinatanggap ko po ang salita ng Diyos mula sa kanilang katapatan, mula sa mahal na Apo at maging kanino man. Yun po ang nagiging bitamina ko. Kung kaya't ano man yung pinagdadaanan, sa totoo lang po, mahihipo nyo kayo kung may mga karamdaman kayo. Subalit, dahil sa salita ng Diyos, bakit nga ganito ang nagiging damdamin? Yung sa bawat araw, dumali ka na makarinig ng salita niya. Totoo po yun. Sa akin pong buhay ngayon, ang nagaganap yung salita ng Diyos, ang nagsisilbing paglilinis sa isip ko, sa puso ko, o kung ano man yung meron ako sa katawan, pero ayoko na pong sabihin may karamdaman ako. Magaling na po ako. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Sapagkat naniniwala po ako na sabi nga nila, ito'y makapaghuhugas. Subalit sabi din ni Mother, hindi ito makapaghuhugas ng basta-basta kung paano binahagi ni Mami Beth. Kung basta mo lamang pakikinggan ang salita ng Diyos, hindi mo nanamnamin, hindi mo isa sa buhay, wala pong mangyayari. Kagaya ko po, ninanamnam usapan ng Diyos. Anong uring lingkod ako kung sa tuwina nakalugmok, hinihimas ko yung paa kong natalisod kasi masakit. Kundi bagkos kung ano yung saan ako nakurot ng Espiritu, kung saan ako tinamaan, yun yung pagsusumakitan kong itimo sa puso ko. Kung anong salita niya yung ginamit niya sa akin para makurot ako. Kaya po ito mga kapatid, nang dahil sa paniniwala at pagtitiwala ko sa salita niyang makapangyarihan, eto po, walang sakit, wala po. Mas magiging masakit po sa akin at magdudulot ng sakit kung hindi ko pababayaang mahugasan ako ng salita niya. Kaya po mga minamahal ko, isa ito na nakapaghuhugas sa aking mga pinagdadaanan, yung sa bawat araw makapag-alay ako sa Panginoon. Pabayaan nyo na po at pagbigyan nyo na po ako. Iiksian ko na lamang po ang awitin. Ito po kasing awiting ito'y ibinabalik ko pa, subalit ang mahalaga, makaawit lamang po ako ng karampot. Mahal na kapatid, I believe, huwag nyo na pong ibabalik sa umpisa. Ano po? Basta diretso lang, kakambyo na po tayo doon sa mahalaga po, maalayan ko ang Diyos. Ganyan po ang Panginoon, ayaw niyang maging malabis ka.
Subalit kung ang puso mo'y nag-uumapaw na makapagbahagi at makaawit, bibigyan niya yung tamang partisyon. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Sa kanyang mga salita, sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naniniwala at nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. A flower grows. I believe that somewhere in the darkest night a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe, yes, I believe. I believe above the storm, the smallest wave will still be here. I believe that someone in a great somewhere hears everyone. Every time I hear a newborn baby cries, or touch a leaf, or see the skies, then I know why I believe. Every time I hear a newborn baby cries, or touch a leaf, or see the skies, then I know why I believe. Salamat po, Ama. Maraming salamat.